Ako si Daniel Reyes at maligayang pagdating sa ating paglalakbay sa pag-unawa sa ekonomiya ng mundo. Isipin mo ang isang napakalaking bansa na sa loob ng napakahabang panahon ay parang makinang hindi nauubusan ng lakas. Dad, siksik ang mga lungsod, tuloy-tuloy ang ilaw, nag-uusok ang mga pagawaan araw at gabi, at tila walang katapusan ang dami ng taong handang magtrabaho. Sa loob ng maraming dekada, iyan ang larawan ng China sa isip ng buong daigdig. Isang bansang naging gulugod ng paggawa ng mga bagay na ginagamit ng halos lahat ng tao sa mundo. Mula sa damit at laruan hanggang sa mga kasangkapan sa bahay at mga bahagi ng makabagong kagamitan, halos lahat ay dumaan sa lakas ng paggawa ng bansang ito. Pero sa likod ng larawan ng kasiglahan, may isang tahimik ngunit napakalaking pagbabago na unti-unting sumisira sa pinakaugat ng lakas nito. Hindi ito digmaan, hindi ito lindol, at hindi rin ito bigla ang pagguho ng isang gusali. Ito ay mas mabagal, mas malalim at mas mapanganib. Ang pinakamahalagang pinagkukunan ng lakas ng bansang ito ay hindi langis, hindi bakal at hindi salapi. Ang tunay na pinagmulan ng lakas nito ay tao. At ngayon, ang bahaging iyon mismo ang unti-unting nauubos. Ang pinakamabigat na katotohanan ay ito. Nagsisimula ng lumiit ang bilang ng mamamayan ng China. Sa unang tingin, parang karaniwang bilang lang iyan. Baka may magsabi pa na napakalaki pa rin naman ng kanilang populasyon, kaya bakit kailangang mangamba? Pero sa usaping pangkabuhayan, ang bilang ng tao ay hindi simpleng dami lamang. Ang tao ang bumibili, ang tao ang gumagawa, ang tao ang nagbabayad ng buwis, at ang tao rin ang sumasalo sa bigat ng buong kaayusang panlipunan. Kapag dumarami ang matatanda at kumukonti ang kabataan, hindi lang bilang ang nagbabago. Ang mismong galaw ng kabuhayan ay naaapektuhan. Humihina ang lakas ng paggawa, bumababa ang sigla ng paggastos, lumalaki ang pasanin sa pangangalaga sa matatanda, at nasisikip ang kakayahan ng pamahalaan na tustusan ang mga pangangailangan ng lipunan. Para maintindihan kung bakit umabot dito ang China, kailangang balikan ng isa sa pinakamalalaking pasiya sa kasaysayan nito. Noong mga nakaraang dekada, natakot ang pamahalaan na baka ang sobrang bilis ng pagdami ng tao ang maging dahilan ng kahirapan at kakulangan sa likas na yaman. Kaya mahigpit nilang pinigil ang panganganak sa pamamagitan ng patakarang naglilimita sa dami ng anak. Sa maikling panahon, parang nagtagumpay ang pasiyang iyon. Kumonti ang kailangang pakainin, lumuwag ang paggastos ng mga pamilya, at mas naging madali para sa pamahalaan na ituon ang yaman sa pagpapaunlad ng kabuhayan. Pero ang mga ganitong pakikialam sa likas na takbo ng lipunan ay may kapalit na hindi agad nakikita. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nabaluktot ang ayos ng populasyon. Kumonti ang mga batang ipinapanganak, dumami ang mga pamilyang iisa lamang ang anak, at nagbago rin ang pananaw ng lipunan sa pag-aasawa at pagpapalaki ng anak. Nang alisin kalaunan ang higpit ng dating patakaran, hindi na basta bumalik ang dating gawin ng mga tao. Sanay na ang marami sa maliit na pamilya. Sanay na rin silang isipin na napakamahal magkaroon ng anak. Ibig sabihin, kahit payagan mo na silang magkaanak ng higit sa isa, hindi ibig sabihin gugustuhin pa nila. Dito makikita ang malupit na biro ng kasaysayan. Ang dating sandatang ginamit para pigilan ang pagdami ng tao ay naging ugat ng kasalukuyang kakulangan sa tao. At ang isang suliraning minsang itinuring na nalutas na ay ngayon bumabalik bilang mas malaking pasanin. Sa panahon ng mabilis na pag-angat ng China, napakalaking biyaya ng pagkakaroon nito ng napakaraming taong nasa wastong gulang para magtrabaho. Milyon-milyong tao mula sa kanayunan ang lumipat sa mga lungsod at pumasok sa mga pagawaan. Sila ang naging dahilan kung bakit napakababa ng halaga ng paggawa sa China noon. Sila ang nagtulak sa mga dayuhang namumuhunan na dalhin ang kanilang mga pagawaan doon. Sila ang tumulong para makagawa ang China ng napakaraming produkto sa halagang kayang bilhin ng buong mundo. Ang lakas ng bansang ito ay hindi lamang nasa dami ng pagawaan, kundi nasa walang humpay na daloy ng manggagawang bata, masipag at handang tiisin ang mabibigat na kalagayan sa pagtatrabaho. Ngunit ang ganitong yugto ay hindi panghabang buhay. Dumating ang panahon na ang kabataang papasok sa hanapbuhay ay hindi na kasing dami ng dati. Kasabay nito, tumaas ang pagnanais ng bagong salinlahi para sa ibang uri ng buhay. Hindi na lahat ay handang pumasok sa mabibigat, nakapapagod at paulit-ulit na gawain sa mga pagawaan.
Marami ang naghahanap ng mas maaliwalas na hanap buhay, mas maikling oras ng pagtatrabaho at mas maayos na kalagayan. Sa unang tingin, parang normal lang ito. At totoo naman, walang mali roon. Pero para sa isang kabuhayang itinayo sa murang lakas paggawa, malaking dagok ito. Kapag kumonti ang gustong pumasok sa paggawaan, kailangang magtaas ng pasahod ang mga may-ari. Kapag tumaas ang pasahod, tumataas ang gastos sa paggawa. Kapag tumaas ang gastos, nababawasan ang dating lakas ng China bilang murang pook ng paggawa. At kapag nawala ang dating bentaha, natural lang na maghanap ang mga dayuhang namumuhunan ng ibang bansa na may mas batang lakas paggawa at mas murang pasahod. Kaya hindi nakapagtataka na maraming pagawaan at tanikala ng paggawa ang unti-unting lumilipat sa ibang bansa sa Asya at maging sa ibang bahagi ng daigdig. Hindi ibig sabihin na biglang mawawala ang kakayahan ng China sa paggawa. Napakalaki pa rin ang batayan nito. Napakalawak pa rin ng kaalaman at kaayusang naitayo nito sa loob ng maraming taon. Pero malinaw na hindi na ito ang dating bansang maaaring umasa lamang sa walang hanggang dami ng batang manggagawa. At kapag nawawala ang isang pundasyon ng paglago, kailangang maghanap ng bago. Ang problema? Ang paghahanap ng bagong lakas ng paglago ay mas mahirap kung sabay-sabay ding humihina ang iba pang bahagi ng kabuhayan. Isa sa pinakamalinaw na halimbawa nito ay ang pabahay at lupain. Sa loob ng mahabang panahon, ang paniniwala ng maraming mamamayan sa China ay simple. Ang bahay ay hindi lamang tirahan, ito rin ang pinakamahalagang anyo ng pag-iimpok at pagyaman. Dahil dito, tuloy-tuloy ang pagbili ng bahay, pagtatayo ng bagong gusali at pagpapalawak ng mga lungsod. Maraming tagapagtayo ang nangutang ng malaki dahil akala nila ay hindi mauubos ang bibili. Maraming pamahalaang panlalawigan ang umasa sa pagbebenta ng karapatan sa lupa para pondohan ang mga lansangan, tulay at iba pang malalaking proyekto. Habang dumarami ang tao at lumalaki ang bilang ng mga pamilyang bumubuo ng sariling sambahayan, may isa-isay ang ganitong pag-ikot. Pero iba ang kalagayan kapag nagsimulang lumiit ang populasyon at bumaba ang dami ng kasal at panganganak. Kapag kumonti ang mga bagong pamilyang bibili ng bahay, unti-unting nawawala ang tunay na pangangailangan sa pabahay. At kapag masyadong marami ang naitayong gusali kaysa sa dami ng totoong titira, nagsisimulang mabunyag ang problema. Sa puntong iyan, lumalabas na maraming lugar ang may napakaraming gusaling nakatayo ngunit kakaunti ang tunay na gumagamit. Ang mga bahay na dating simbolo ng kayamanan ay nagiging pasaning hindi maibenta. Ang mga kumpanyang nangutang ng napakalaki para magtayo ng mga bagong gusali ay nahihirapang magbayad. At ang pinakamasakit, hindi lang mga mayamang tagapagtayo ang apektado. Pati mga karaniwang mamamayan na nag-ipon ng buong buhay para makabili ng bahay ay naaapektuhan kapag bumababa ang halaga ng kanilang ari-arian. Kapag nangyari ito sa napakalawak na antas, hindi lang pabahay ang nalulugmok. Ang tiwala ng gitnang uri ay humihina at kapag humina ang tiwala, humihina rin ang paggastos. Ang taong natatakot na bumaba pa ang halaga ng bahay niya ay hindi basta gagastos sa ibang bagay. Ang pamilyang may utang ay mas pipiliing magtipid. Sa gayong paraan, ang suliranin sa populasyon ay humahalo sa suliranin sa pabahay at nagiging mas malaking banta sa buong kabuhayan. May isa pang mabigat na suliranin na kasabay nitong lumalaki, ang mabilis na pagtanda ng lipunan. Habang kumukonti ang mga batang ipinapanganak, dumarami naman ang nabubuhay ng mas matagal. Magandang balita sana iyan kung sapat ang bilang ng kabataang papalit sa mga matatanda sa hanap buhay at sa pagbabayad para sa mga serbisyong panlipunan. Pero kung hindi sapat ang bagong salinlahi, nagiging mabigat ang balanse. Parang may isang karitong dahan-dahang pinupuno ng mas maraming pasanin, samantalang paliit naman ng paliit ang bilang ng mga taong hihila rito. Habang dumarami ang matatanda, lumalaki ang kailangang gugulin para sa panggagamot, pensiyon at pang-araw-araw na pangangalaga. Kung ang kabuhayan ay mabilis pa ring lumalago at marami ang bagong manggagawa, pwedeng kayanin ito. Pero sa kaso ng China, sabay na nangyayari ang paghina ng paglago at pagbigat ng panlipunang pasanin. Mas tumitindi pa ito dahil sa anyo ng pamilya na nabuo sa mga nakaraang dekada. Sa maraming pagkakataon, iisang anak ang kailangang bumuhat hindi lamang sa kanyang sariling kinabukasan, kundi pati sa pangangailangan ng dalawang magulang at kung minsan ay 4 pang lolo at lola. Isipin mo ang bigat niyan.
sa isang batang profesional na nagsisimula pa lang maghanap buhay. Kailangan niyang isipin ang halaga ng bahay, pang-araw-araw na gastusin, maaring pag-aaral ng anak, at sabay na mga gastusing panggamot at pangalaga sa matatandang kamag-anak. Sa ganitong kalagayan, hindi katakatakang maraming kabataan ang nadudurog sa bigat ng pananagutan. At kapag ang karaniwang kabataan ay nabubuhay sa ganitong uri ng pagkasakal, natural na iiwas siya sa pagdaragdag pa ng pasanin. Yan ang isa sa pinakamalalaking dahilan kung bakit maraming kabataan sa China ang ayaw magpakasal o ayaw magkaanak. Hindi ito dahil biglang naging malamig ang puso ng mga tao sa pamilya. Hindi rin ito simpleng usaping pangdamdamin lamang. Sa totoo lang, para sa marami, isa itong tuwirang pasiya sa pagitan ng pagkalubog at paghinga. Napakamahal ng pagpapalaki ng anak. Napakataas ng halaga ng bahay sa malalaking lungsod. Napakabigat ng tunggalian sa pag-aaral at paghahanap ng magandang kinabukasan. Maraming magulang ang naniniwalang kung mag-aanak sila, kailangan nilang ibigay ang lahat para hindi mapag-iwanan ng bata. Kapag ganyan ang pagtingin ng lipunan, ang pagkakaroon ng anak ay hindi na basta biyaya lamang, nagiging isang napakabigat na pasiyang may kasamang takot. At kapag ang damdamin ng maraming mag-asawa ay halo ng pagnanais at pangamba, kadalasan ang nananalo ay ang pag-iwas. Nauunawaan ng pamahalaan ng China na malaki ang banta nito kaya sinubukan itong baguhin ng mga patakaran. Mula sa dating paghihigpit, umabot sa paghimok na magkaanak ng higit sa isa. Nagkaroon ng mga tulong pinansyal, mga pabor sa buwis, at iba pang hakbang para hikayatin ang mga tao na magdagdag ng anak. Pero hindi ganun kadaling baguhin ang ugali ng lipunan kapag ang mismong kalagayan ng buhay ang nagtutulak sa mga tao na huwag magkaanak. Ang tao ay hindi basta sumusunod sa utos kapag ang araw-araw na karanasan niya ay nagsasabing napakabigat ng magiging kapalit. Kung kulang ang katiyakan sa kinabukasan, kung masyadong mahal ang pabahay, kung nakapapagod ang trabaho, at kung kulang ang maaasahang tulong para sa pangangalaga sa bata, mananatiling mahina ang pagnanais ng marami na magpalaki ng mas malaking pamilya. Kasabay nito, may isang mas tahimik ngunit napakahalagang pagbabago sa kaisipan ng kabataan. Marami sa kanila ang tila nawawalan ng gana sa dating panawagan na magpakasipag ng sukdulan kapalit ng posibleng pag-asenso. Sa halip na buong lakas na makipag-unahan sa isang kabuhayang mahigpit, mahal at nakapapagod, may ilan na pinipiling umurong, magtipid at bawasan ang pakikibahagi sa nakagawiang takbo ng lipunan. Kapag ang kabataan ng isang bansa ay nagsimulang mawalan ng pananabik sa pagbuo ng tahanan, pagbili ng bahay at pagpapalaki ng anak, napakalaking senyales iyon. Sapagkat ang kabataan ang siyang inaasahang magpapagalaw sa paggastos, sa pagnenegosyo at sa pagbuo ng susunod na salinlahi. Kapag humina ang kanilang sigla, hindi lang panandali ang suliranin ang kaharap ng isang bansa. Ang hinaharap mismo nito ang nagiging malabo. Sa ganitong kalagayan, natural na humanap ang China ng kapalit sa kumakaunting manggagawa. Dito pumapasok ang mabilis na pagyakap nito sa makabagong mga makina at kusang paggawa. Sa maraming pagawaan, mas dumarami na ang gawaing dating tao ang gumagawa pero ngayon makina na ang umaako. Sa unang tingin parang ito ang sagot. Kung kulang ang tao, gumamit ng makina. Kung tumataas ang sahod, pataasin ang husay ng paggawa sa tulong ng makabagong kagamitan. At sa isang antas, totoo namang nakatutulong ito. Napapanatili ang dami ng nagagawang produkto at naiiwasan ang lubhang pagtaas ng gastos sa paggawa. Pero may hangganan din ang kayang sagutin ng makina. Ang makina ay nakakagawa, oo, pero hindi ito bumibili ng sariling produkto. Hindi ito bumubuo ng pamilya. Ibig sabihin, kahit kayang sagutin ng makina ang kakulangan sa kamay na gagawa, hindi nito kayang palitan ng tao bilang tagapagpagalaw ng pag-inom, pagkain, pagbili, at pamumuhay na siyang nagpapasigla sa panloob na kabuhayan. Kaya lumilitaw ang isa pang malaking panganib, ang paghina ng paggalaw ng salapi sa loob ng bansa. Kapag mas maraming tao ang natatakot gumastos, mas kaunting produkto ang nabibili. Kapag mas kaunting produkto ang nabibili, napipilitang magbaba ng presyo ang mga negosyo para makaakit ng mamimili. Sa una, pwedeng isipin ng ilan na mabuti iyon dahil mas mura ang bilihin. Pero kapag paulit-ulit na nangyari at naging malawak, nagiging masamang hudyat ito. Kapag inaasahan ng mga tao na mas bababa pa ang presyo bukas, ipinagpapaliban nila ang pagbili ngayon.
Kapag ipinagpaliban ang pagbili, lalo pang humihina ang negosyo. Kapag humina ang negosyo, nababawasan ang hanapbuhay at sahod. At kapag nabawasan ang hanapbuhay at sahod, lalo pang natatakot ang mga tao na gumastos. Iyan ang paikot na paghina na napakahirap putulin. Sa isang bansang may napakalaking utang, ang mga kumpanya, mga lokal na pamahalaan, at iba pang bahagi ng kabuhayan, napakabigat ng ganitong pangyayari. Kapag dumami ang nahihirapang magbayad, lumalaki ang pangamba sa buong kaayusang pampinansyal. Hindi rito natatapos ang epekto. Ang pagbabagong ito sa loob ng China ay may alon na umaabot sa buong mundo. Sa loob ng maraming taon, nasanay ang maraming bansa na umasa sa murang produktong gawa sa China. Ang kabuang kaayusan ng pandaigdigang paggawa ay umikot sa kakayahan ng bansang ito na gumawa ng marami at mura. Pero kapag tumataas ang gasto sa loob ng China at humihina ang dating lakas ng murang paggawa, nagbabago rin ang kabuang larawan. Ang ibang bansa ay kailangang maghanap ng bagong puok ng paggawa at ang mga mamimili sa iba't ibang panig ng daigdig ay kailangang humarap sa posibilidad na hindi na kasing mura ng dati ang maraming produkto. Kasabay nito, dahil humihina ang panloob na paggasto sa China, mas tumitindi ang pagnanais nitong iluwas ang mga produktong nalilikha nito sa ibang bansa. Kapag nangyari ito ng malawakan, nagkakaroon ng banggaan sa kalakalan. Ang ibang bansa ay nagtatayo ng hadlang para protektahan ang sarili nilang mga gumagawa. At sa dulo, ang buong daigdig ay mas nagiging watak-watak ang takbo ng kalakalan. Sa larangang pampulitika at pang-ugnayan ng mga bansa, may mas malalim pang tanong na ibinubungan nito. Kung ang isang bansa ay mabilis na tumatanda at humihina ang pag-angat ng kabuhayan, hanggang saan nito mapapanatili ang dating lawak ng ambisyon? Ang lakas ng isang bansa ay hindi lang sinusukat sa dami ng sundalo o laki ng salapi. Sinusukat din ito sa tibay ng lipunang bumubuo rito. Kung mas maraming yaman ang kailangang ilaan sa pangangalaga sa tumatandang mamamayan, maaaring kumitid ang puwang para sa iba pang malalaking layunin. At kung may pakiramdam ang pamunuan na papaliit ang panahon ng pinakamataas na lakas ng bansa, pwedeng maging mas maselan at mas mahigpit ang mga pasiya nito sa mga usaping panlabas. Kaya ang suliraning ito sa populasyon ay hindi lamang suliranin ng mga bilang at pagawaan. Isa rin itong usaping maaaring umabot sa paghubog ng balanse ng kapangyarihan sa daigdig. Madalas ihambing ng mga tagamasid ang kalagayan ng China sa dinaanan ng Hapon noong mga nakaraang dekada. Pareho silang nagkaroon ng matinding pag-angat sa kabuhayan, malawakang paglawak ng pabahay at kalaunay mabilis na pagtanda ng populasyon. Pero may mahalagang kaibhan. Nang harapin ng Hapon ang mabagal na paglago at pagtanda ng lipunan, isa na itong mayamang bansa na may napakalakas na salalayan sa lipunan. Sa kaso ng China, ang antas ng yaman ng karaniwang mamamayan ay hindi pa ganoon kataas kung ihahambing sa mga lubhang mauunlad na bansa. Ibig sabihin, mas maaga nitong hinaharap ang bigat ng pagtanda bago paganap na marating ng karamihan ang antas ng kasaganahang nakikita sa mas mayayamang lipunan. Ito ang isa sa pinakakinatatakutang bitag, ang pagtanda bago tuluyang yumaman. Kung titingnan mula sa pananaw ng mga karatig bansa at ng mas malawak na Asya, parehong may pagkakataon at panganib dito. Sa isang banda, habang may ilang tanikala ng paggawa na lumilipat mula sa China, may pagkakataon ng ibang bansa na makahikayat ng mas maraming paggawaan at pamumuhunan. Maaari itong magbukas ng bagong hanap buhay at pagpapaunlad sa ibang bahagi ng rehiyon. Pero sa kabilang banda, ang paghina ng China ay nangangahulugan din ng paghina ng pagbili nito mula sa ibang bansa. Para sa mga bansang nagluluwas ng hilaw na sangkap, pagkain at iba pang kalakal sa China, maaaring mangahulugan ito ng mas mahinang pangangailangan. Bukod pa roon, kung mas pipiliin ng China na iluwas ng iluwas ang sobrang nalilikha nito para buhayin ang mga pagawaan, maaaring maranasan ng mga karatig bansa ang mas mabigat na tunggalian sa sarili nilang mga industriya. Ang pinakadiwa ng kwentong ito ay hindi lang na lumiit ang populasyon ng isang napakalaking bansa. Ang mas mahalagang diwa ay ito. Ipinapakita ng nangyayari sa China na walang kabuhayang maaaring umasa habang buhay sa iisang lakas lamang. Sa loob ng napakaraming taon, ang pinakamalaking puhunan ng bansang ito ay napakaraming batang mamamayang handang magtrabaho, magtipid, magsakripisyo at bumuo ng bagong mga pamilya. Nang humina ang bahaging iyon,
Unti-unting lumitaw ang mga bitak sa ibang sulok ng kabuhayan. Humina ang pabahay, bumitaw ang dating lakas ng murang paggawa. Lumaki ang bigat ng pangangalaga sa matatanda. Naging mailap ang paggastos. At nagbago ang pagtingin ng kabataan sa kinabukasan. Ang bawat isa sa mga suliraning ito ay mabigat na sa sarili. Pero kapag pinagsama-sama mo, makikita mong hindi na ito simpleng isang problema lamang. Isa itong malalim na pagbabago sa takbo ng lipunan at kabuhayan. Ang masakit, pangkatotohanan, wala itong mabilis na lunas. Hindi mo mapipilit ang mga tao na magkaanak kung ang pakiramdam nila ay hindi ligtas ang kinabukasan. Hindi mo basta maibabalik ang dating dami ng kabataan sa loob lamang ng ilang taon dahil ang populasyon ay gumagalaw sa haba ng mga salinlahi, hindi sa bilis ng isang utos. Hindi mo rin lubusang masasandalan ang makina bilang kapalit ng tao dahil may mga papel ang tao sa kabuhayan na hindi basta mapapalitan ng bakal at kawad. Kaya ang tunay na tanong ay hindi kung maibabalik pa ba ng China ang dating anyo nito. Marahil ang mas wastong tanong ay kung paano nito haharapin ang isang bagong panahon kung saan kailangan nitong mabuhay nang hindi umaasa sa dating walang hanggang dami ng tao. May mga naniniwalang kayang pamahalaan ng China ang pagbabagong ito sa pamamagitan ng maingat na pag-aayos, dahan-dahang pagsalo sa mga nalulugmok na bahagi ng kabuhayan at matinding pagtutok sa makabagong paggawa at mataas na kaalaman. Posible iyon. Malaki ang kakayahan ng pamahalaan nitong mag-utos, mag-focus ng yaman at kumilos ng mabilis kapag kinakailangan. Pero may iba ring nagsasabing napakalaki ng pinagsamang bigat ng pabahay, utang, pagtanda ng populasyon at panghihinang loob ng kabataan para malampasan ng walang matinding sakit. Posible rin iyon. At marahil ang pinakamakatotohanang sagot ay nasa gitna. Hindi bigla ang pagguho pero hindi rin madaling pagbangon. Isang mahabang yugto ng mabagal, masakit at masalimuot na pagsasaayos. Sa huli, ang aral ng kwentong ito ay napakasimple ngunit napakalalim. Ang tunay na yaman ng isang bansa ay hindi lamang nasusukat sa dami ng tulay, taas ng gusali, lawak ng daungan o laki ng salapi. Ang pinakaugat ng lahat ng iyan ay ang tao mismo. Kapag ang tao ay may pag-asa, bumubuo siya ng pamilya, gumagastos siya, lumilikha siya at itinutulak niya ang lipunan pasulong. Kapag ang tao ay pagod, takot at nasasakal kahit gaano kalaki ang mga gusali at gaano karami ang mga makina, unti-unting humihina ang sigla ng buong bansa. Iyan ang mabigat na babala sa kwento ng China ngayon. Hindi sapat na malakas ka kahapon. Kailangan mong tiyaking may sapat kang lakas para sa bukas. At ang lakas na iyon sa dulo ng lahat ay hindi nanggagaling sa bakal o semento. Nanggagaling ito sa mga taong handang maniwala na may saysay pa ang kinabukasan. Kung susumahin, ang pagliit ng populasyon ng China ay hindi lamang usapin ng bilang ng kapanganakan o dami ng matatanda. Isa itong salamin ng mas malawak na pagkabalisa sa loob ng lipunan, mula sa dating patakaran sa pamilya hanggang sa sobrang mahal na halaga ng pamumuhay, mula sa pagkabigat ng pananagutan ng iisang anak hanggang sa paghina ng loob ng kabataan. Lahat ng ito ay nagtagpi-tagpi at naging isang napakalaking suliranin. At dahil ang China ay isa sa pinakamahalagang haligi ng kabuhayan sa daigdig, ang anumang malalim na pagbabago sa loob nito ay tiyak na mararamdaman sa labas. Kaya kapag pinag-uusapan ang kinabukasan ng China, hindi lang kinabukasan ng iisang bansa ang pinag-uusapan. Bahagi ito ng mas malakar na tanong tungkol sa kung paano magbabago ang kabuhayan ng buong mundo sa harap ng pagtanda ng lipunan, paglipat ng paggawa at unti-unting paghina ng dating mga haligi ng paglago. At marahil iyan ang pinakabigat na pangwakas na isipin. Ang pinakamalalaking pagbabago sa kasaysayan ay hindi laging nagsisimula sa putok o sigaw. Minsan, nagsisimula ang mga ito sa katahimikan ng mga silid-paanakan na hindi na napupuno. Sa mga kabataang hindi na nananabik bumili ng bahay, sa mga pamilyang pinipiling huwag magdagdag ng anak, at sa mga lungsod na marami pa ring ilaw ngunit unti-unti nang nawawalan ng sigla sa ilalim ng ningning. Sa gayong katahimikan nagsisimula ang isang pagbabagong kayang umalog sa buong daigdig. At iyan ang dahilan kung bakit ang suliranin ng populasyon ng China ay hindi dapat tingnan bilang usaping malayo sa atin.
Sapagkat kapag gumalaw ang isa sa pinakamalalaking haligi ng kabuhayan sa mundo, kahit ang mga taong nasa malalayong pook ay mararamdaman ang panginginig nito sa presyo, sa hanapbuhay, sa kalakalan at sa mismong takbo ng ating pang-araw-araw na buhay.